So ito guys, ang Chaodan Feiying PB6 at sa bagong version na to, mas makapal ang midsole nito kumpara dito sa previous version. So ibig sabihin pa nito, pwede natin to may takbo ng mas mahabang distance at kahit mas makapal ang midsole nito kumpara dito sa previous version, napanatili niya yung pagiging magaan nito. So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Chaodan na nakabase sa Shopee para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito o maging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. Yung material ng midsole nito ay super TPE. Base experience ko, ang TPE material ng Chaodan ay isa sa pinakamalambot nilang midsole. Katulad na lang nitong Chaodan TG Glide. Yung upper midsole nito ay TPE. Napakalambot talaga ng midsole nito. Pwedeng-pwede mong maitakbo sa mabagal na pace. Pero hindi ko sure kung ganun din ang mararamdaman ko dito. Kung malambot din talaga yung midsole nito. Dito naman sa previous version, wala silang dinisclose sa ads nila kung anong klaseng material ang ginamit dito. Ang nakalagay lang doon ay Pro HP. Pero tingnan natin kung ano ang pinagkaibahan nilang dalawa. Dual density setup yung midsole nito. Yung upper midsole ay 30C, tapos yung lower midsole ay 30HC. Yung 30C ay malambot. So ibig sabihin yung upper midsole ay para sa shock absorption. Tapos yung 30HC medyo firm ito kumpara dito sa upper layer. So ibig sabihin yung lower midsole ay para sa support sa stability. Dito naman guys sa previous version, yung midsole nito ay dual density setup din. Yung upper midsole nito ay 35C. Tapos yung lower midsole ay 40C. So mas mataas ang numbers ng previous version kumpara dito sa latest version. So ibig sabihin, based sa ads nila, mas malambot itong latest version kumpara dito sa previous version. Pero tingnan natin kung ano ang maging experience ko dito. Bukod dyan, meron siyang pressure release chamber. Itong butas na to. Dito sa outside wall, medyo malaki ng konti yung kanyang butas. Pero dito sa inside wall, medyo maliit naman yung kanyang butas. Based sa experience ko sa 361 degrees flame series, yung may mga pressure release chamber, ay nakakadagdag sa pagiging malambot ng midsole. So baka naman hindi na to pang racing. Dahil sa yung TPE malambot, tapos yung kanyang midsole meron siyang pressure release chamber. Baka naman pang LSD na to, hindi na siya pang racing. Pero tingnan natin kung anong magiging experience ko dito. Ang kapal naman guys ng midsole nito dito sa forefoot ay 30mm, tapos dito naman sa heel ay 36mm. So meron siyang 6mm drop. So mas makapal talaga yung midsole nito kumpara sa previous version. Kasi yung previous version guys ay 27mm lang yung forefoot nun, tapos naman sa heel ay 34mm lang. Meron itong carbon plate na tumutulong sa propulsion at stability. At nakikita guys dito sa outsole. Nakikita rin guys dito sa pressure release chamber, dito sa butas. Tapos kung mapapansin nyo, hindi siya nakadikit sa upper layer, tapos sa lower midsole. So sa unang tingin, ang astig niya para sa akin. Pero napaisip ako, kumusta naman kaya ang tibay nito? Baka naman pag tumakbo ko ng bilis, maputol ito kasi hindi siya nakadikit sa upper midsole at sa lower midsole. Pero based sa ads nila, sabi nila doon ay in-enhance nila yung tibay ng carbon plate dito sa gitna. So tingnan natin ang durability nito. Ang rubber outsole naman ito guys ay CPU material. Ang CPU material ay kilala sa pagiging flexible at durable. At based sa ads nila, ang kapal daw ng rubber outsole ay 0.8mm lang. Tapos marami siyang pattern para makatulong sa traction. Kapag pinagko-compare ko yung previous version at itong latest version, yung kanilang outsole, pansin na pansin na mas malapad itong outsole ng latest version. So, mas malapad, mas malaki o mas malapad yung contact mo sa ground. So, nakakatulong yon sa stability. Yung upper layer naman ito guys ay Seal Technology. Katulad pa rin ng previous version, pero wala silang dinisclose sa ads nila kung anong klaseng material ba talaga ito. Kung ito ba ay Jacquard or TPE. Kasi yung previous version, dinisclose nila Seal Technology nito, pero ang dinisclose nilang material ay TPE. Pero pag kino-compare ko itong dalawa, halos magkaparas lang sila ng material. Magkaiba lang yung design. Tapos, paras lang din yung nipis. Napansin ko lang guys dito sa upper layer, dito sa may bandang toe box, yung manipis niyang toe cap na nakalagay sa ilalim ng tela, yun lang yung nagpapatibay dito para hindi siya mag-collapse. Pero dito sa may bandang toe box na to, dito sa gitna, ay madali itong magusot. So, naintindihan ko naman kung bakit walang masyado siyang overlay na pampatibay para mapagaan itong sapatos. Meron din tong 7 lacing holes katulad ng previous version. Tapos yung sintas ay kaparas lang din ng material. Tapos yung design niya. Yung haba naman ito, para sa akin tamang-tama lang yung haba nito para ma-customize ko tulad ng runner's knot para maigpitan ko to ng maayos. Yung tang naman ito guys ay manipis pa rin katulad pa rin ng previous version. Magkaiba yung design nila tapos yung material. So wala ka masyadong aasahan na comfortability sa upper part ng paa mo kasi wala tong padding. Dahil sa wala din naman siyang padding,
nakabawas naman yung sa bigat, so mas napagaan siya. Yung color lining naman ito guys ay halos kapares lang din ang material ng previous version. Tapos yung color lining dito sa may bandang part na to ay medyo manipis yung padding niya. Dito sa gitna medyo makapal. Medyo makapal yung padding dito sa gitna ng latest version kumpara dito sa previous version. So may added comfort ito sa ating paa, lalo na sa ating Achilles, para hindi basta-basta magkaroon ng irritation. Dito naman guys sa back ay magkaiba sila ng design. Itong latest version, meron siyang reflectorized. Itong overlay na to. Tapos yung heel cap niya ay hindi malapad. Maliit lang. Medyo matigas din ito. So hindi siya masyadong malapad. Kung ikaw ay may stability issue, may stability concern ka, ay be aware ka dito kasi hindi masyadong malapad yung heel cap, so possible na magkaroon siya ng side-to-side movement kapag tumatakbo ka na mabilis. Ito naman guys yung kanyang insole, manipis, tapos matigas. Wala siyang added na comfort sa paa natin. Parang pangsapin lang talaga siya sa talampakan. So nakasalalay yung comfort na mararamdaman natin sa midsole. Meron naman itong support sa arch, tapos pa-curve sa heel. 179 grams sa size 40. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo. Good morning, good morning. Ang comfortable ng itakbo sa mabilis na pace o sa mabagal na pace, at masasabi kong maayos ang pagka-upgrade nila dito kasi mas malambot ang midsole nito at mas responsive kumpara dito sa previous version. Sa pagiging malambot ng midsole nito, masasabi kong meron itong max cushioning kasi kahit tumatakbo ko na mabagal, ang lambot na nararamdaman ko dito. Hindi ako nakakaramdam na sumasakit yung talampakan ko dito. Linawin ko lang sa inyo guys, kung ako man ay sobrang nalalambutan sa midsole nito, hindi ibig sabihin na 100% din na yun din ang mararamdaman nyo sa midsole nito. Dahil sa mga dahilan na ito, hindi tayo parehas ng timbang, hindi tayo parehas ng foot strike, o hindi tayo parehas ng cadence. Pero basic experience ko, itong sapatos ay pwede kong i-recommend sa mga beginners na gusto makagamit ng carbon plated shoes. Dahil sa ang midsole nito ay hindi harsh sa paa. May pagkasimilar yung pakaramdam nito sa 361 degrees Furious Future 2. Kung i-compare ko naman ang midsole nito sa 361 degrees Flame series, lalo na dun sa bagong model sa Flame 5, mas firm ang midsole nun kumpara dito. Sa X-Step naman sa 160X series, mas firm ang midsole nun kumpara dito. Sa pagiging responsive naman guys ng midsole nito, hindi siya snappy. Hindi siya katulad ng 361 degrees Flame series na napaka-snappy ng midsole. Yung reaction niya ang bilis. Hindi rin siya katulad ng X-Step 160X series na napaka-snappy rin yung midsole nun. Mabilis din yung reaction nun. Ito ay bouncy lang. Pero sinubukan ko siya sa mabilis sa takbo. Napaka-bouncy talaga ng midsole nito pero may konting delay. Hindi siya katulad ng mga firm midsole na ang snappy ng reaction ng midsole. Mabilis, kumbaga. Kung wala nga guys itong carbon plate na tumutulong sa response ng midsole sa propulsion, pang easy run talaga ito o pang LSD. Isa pa sa napansin ko habang tumatakbo, ang ganyang itakbo. Kung ang ginagamit mong sapato sa training ay 250 grams o 260 grams, kapag ginamit mo sa pagtakbo ito, ang effortless ng bawat takbang mo ang mararamdaman mo dito. Pero dahil sa pagiging magaan ito guys, nako-compromise yung durability niya. Kasi sa 18 km sa takbo ko dito, yung kanyang midsole guys ay may mga bitak-bitak na dito sa gilid na to. Tapos yung kanyang rubber outsole ay may konting gasgas na dito sa gilid. Dito ako madalas magasgasan. Pero dito sa gitna hindi ako nagagasgasan. Tapos para sa akin hindi naman siya ganun kakapal yung rubber outsole. So kung gagamitin nyo ito sa pangaraw-araw, sa tingin ko hindi ito tatagal. Kaya para sa akin
pang racing lang itong sapatos. Nga pala guys, ang midsole nito, hindi nyo na kailangan i-break in. Malambot na siya. Pwede mo na kagad ito magamit sa racing. Yung rocker naman ito guys ay versatile. Hindi siya aggressive sa mabagal na pace. Smooth lang yung transition. Pero kapag tumakbo ka ng mabilis na pace, nagiging aggressive yung rocker. Pero hindi guys, sobrang aggressive. Hindi siya katulad ng 361 degrees Flame series na sobrang aggressive ng rocker. Nga pala guys, yung carbon plate nito kahit na hindi nakadikit dun sa upper layer at dun sa lower midsole ay matibay naman. Hindi siya bumiak o nagkaroon ng bitak. Pagdating naman guys sa upper layer nito, hindi ko nabanggit sa specs, yung tang niya guys ay gasketed. Nakatahi dito sa gilid na to, dito sa may lacing holes. Pero dito sa kabila, hindi siya nakatahi. Dito lang sa part na to, dito sa kaliwa. So, napiprevent nito na gumalaw-galaw itong tang kapag tumatakbo tayo. Pero hindi ko siya masabing 100% gasketed kasi dito lang sa kaliwa yung may tahi tapos dito sa kabila wala. So, semi-gasketed. Breathable din yung upper layer. Hindi ako nakaramdam na umiinit yung pako dito sa loob ng sapatos at hindi ako nagkaroon ng hotspot sa talampakan ko. Pero guys, dahil dito sa upper layer, yung pagkagawa dito, nagiging unstable itong sapatos dahil sa sobrang lambot at medyo manipis. Madali siyang mag-collapse. So, nung napadaan ako sa pakurb na kalsada, gumegewang yung nararamdaman ko sa loob ng sapatos. May time nga na napadaan ako dun sa pakurb na kalsada, parang hihiwalay itong upper layer dito sa midsole ang nararamdaman ko dahil sa pagiging malambot ito. Madaling mag-collapse. Tapos naramdaman ko guys na medyo dumudulas yung heel ko dito sa collar lining. Buti na lang itong rubber outsole niya ay makapit sa kalsada. Isa sa nagbibigay ng stability dito sa sapatos. Pero hindi ko pa rin ito may i-recommend sa mga merong stability issue. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box medyo maluwag yung nararamdaman ko dito. Tapos dito naman sa gitna ay tamang-tama lang. Meron ako nararamdaman dito na support sa arch ko. Dito naman sa heel guys ay maluwag yung nararamdaman ko dito. So para sa akin itong sapatos ay pwede sa malapad na paa, sa medyo malapad na paa, at sa normal na lapad na paa. Hindi pwede guys sa naroon pa kasi baka maluwagan na kayo ng sobra dito sa upper layer. Pagdating naman po sa sizing nito, ito po ay true to size. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung upper layer niya. Yung issue ko ng previous version sa upper layer ay nararamdaman ko pa rin dito sa latest version. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, yung rubber outsole niya. Medyo naninipisan ako. At ang pangatlong hindi ko nagustuhan dito, dahil sa pagiging magaan niya, na isasakripisyo yung tibay ng sapatos. So yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo. Run safe.